ng Philippine National Police sa KOJC compound sa Davao City. At kasama po natin ngayon ay si kapartner Margot, si kapartner Carla, at ako po si Troy, and with us via Zoom from Davao City, Philippines, si kapartner Banatbay. Kapartner Banatbay, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po ang bawat Pilipino. Okay, kapartner Banat, no? Kanina, enjoy na enjoy kami, no, sa kakapanood sa inyo dyan sa Davao City. I know that baka di mo lang napansin, pero yung buong mundo nanonood po sa inyo doon sa opening ng KOJC Workers Olympics, kung di ako nagkakamali. Kamusta ba ang experience mo dyan, kapartner? Grabe, ang saya ho ng mood. Kahit nga po ganito ang nangyayari dito sa KOJC, nag-aalab pa rin po ang mga pagse-celebrate dito ng mga kababayan natin na mga taga KOJC po. Ayan nga, ang saya-saya nila. At sobrang kitang-kita mo na sa gitna ng pagkasiyahan na yan, merong silang ipinapahiwatig na mensahe sa mga Pilipino. Kaya nakakatuwa dahil makikita mo, nandoon yun. In-incorporate nila yun sa sayaw. Yung mga mensahe nila, yung conquerors, protector, andun lahat yung mensahe, yung show ng love instead of hate na andoon. So makapaniwala kasi sa gitna ng nangyari nitong mga nakaraang araw, pang 10 araw na ho nga ito, di ba? Nakapag-prepare pa sila at nabago pa nila yung mga music nila. Sa katunayan, na andun pa yung boses ni Torre, yung kanyang mga famous line. Ay, nakakagulat na i-prepare pa nila yun. Iba talaga mga taga KOJC. Malupit. Oo. Pero alam mo, kapartner, no, may inaabangan talaga kami dyan kanina, kaming tatlo. Kala nga namin magkakaroon na ng entry yung Philippine National Police. Oo nga. Actually, gusto nga, sana nga sinali na lang natin yung PNP para para malaman nila na ganito ang sinasabi ninyong violente. Kasi 'di ba yan ang paulit-ulit na sinasabi, lalo na yung spokesperson ng PNP diyan sa Davao, sinasabi for peace and security lang naman, kaya may tao dito sa loob ng mga pulis. Kasi 'di ba yan yung gina-justify nila, peace and security para hindi magulo. Pambihira kayo. Paano gugulo yung mga yan? Tingnan nyo nga, puro mga bata yan. Nasa video yan Talagang puro mga kabataan, mga babae. Wala ka makikitang parang mga tulad ng mga makakaliwang komunistang mga mukhang terorista itsura, mukhang violente talaga. Wala ho. As in, makikita mo talaga yung yung kasinungalingan ng PNP na pinalalabas nila na mga violente ang taga KOJC. Tama ka dyan, kapartner Banatbay, makikita talaga nila na ang buong Davao City, partikular na ang KOJC compound ay napakapayapa. With this event, I know that isa itong napakalaking joyful na event ng KOJC, the 39th Feast of the Passover, is a global celebration. However, kasabay po nito ay may nangyayaring mga pagbaha at pag-ulan dito sa Metro Manila. Gusto ko lang pong iparating sa ating mga kababayan that yung KOJC ay hindi po insensitive sa mga pangyayaring ito. Sa katunayan, kung wala lang yung mga paglusob ng Philippine National Police sa compound ng KOJC ay malamang kami na taga KOJC ay andun na sa mga binahang lugar na iyon para umaksyon, magbitbit ng mga balde, ng mga tulong, sako-sakong goods, mga tubig para sa inyo. Kasi proven and tested na yan, mga kapartner, ng KOJC will always be there para sa mga nangangailangan, to give help to the helpless and give hope to the hopeless. Ayan. Bali, Sir Banat, magandang gabi po, no? So, yes po. Yes, isa lang din po yung masasabi natin, yung mga KOJC missionary workers po, hindi po sila dangerous. Mga po sila, dancerous. Oo, grabe ho. As in, yung kanilang mga sayaw, talaga nga namang updated din. Yes. Pero alam mo kanina, meron po akong tinuro dyan. Ginaya ko po si si Colonel Patay, tinuro ko po yung isang doon, sabi ko,
yung mask mo. Sabi kong ganyan, tanggalin mo yung mask mo, sabi ko doon, no? Kasi ginagaya ko si Colonel Patay, sabi, tanggalin mo yung mask mo, sayang yung ganda mo. Sabi ko sa isang... Hindi, kasi alam yung mga taga kay OJC, ang gagandang ngumiti. Di ba? Yung kanilang aura, ika nga, grabe ho, talagang very, very joyful sa puso kahit ganito yung pinagdadaanan. Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Hana kanina yung ilaw ay lalo pang lumiliwanag pag madilim, di ba? Yun ang napakaganda ho dahil sabi nga ng Panginoon, aanuhin mo yung lampara kung ilalagay mo lang naman sa ilalim yan, di ba? Kailangan iangat mo yan at makikita ng yan na maliwanag yan pag madilim na. And this is what's happening right now sa KOJC. Yung dilim o yung darkness na ng mga pulis, pinapakalat dito, ay lalo tuloy nagliwanag sa buong mundo ang KOJC. Marami tuloy ang naging interesadong alamin kung bakit nagkakaganito. Di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa po yung ganong klaseng mensaheng na ipapahati do sa mga Pilipino ng KOJC. Sa gitna ng problema, kayang magsaya. Dahil remember, ang peace, it doesn't mean absent po yung mga problema o suffering. You can still have peace even if meron pong problemang pinagdadaanan. Paano po? Yan nga po yung peace na nanggagaling po sa ating Panginoon. Tama ka dyan, ka-partner Banat Bay. Yes, no, and madagdag ko lang din po, no, Sir Banat, makikita talaga natin sa mga performances ng ating mga KOJC missionaries na parang wala talagang pinagdaanan, Sir Banat, no? Parang hindi dumaan ng pang-aabuso, parang hindi dumaan ng tear gas. Kaya marami po sa mga viewers no, during sa event kanina, sa kanilang pagsasayaw, marami pong nagsasabi na naiiyak sila, tumitingin sila kasi despite sa lahat na nangyayari na ginawa sa KOJC missionary, sa ating KOJC compound, masaya tayo Masaya tayo sa mga blessings din na binibigay ng ating makapangyarihang Ama, Sir Banat. Oo nga naman. At saka alam nyo, may pinost kasi ako dyan. Sabi ko, ganito ang mga taga kay OJC sa pang-10 araw ng martial law. May mga nagkomento, sabi nila, paano magiging martial law yan? Bakit meron pa naman kayong kalayaan magsayaw, kalayaang magdiwang? Kung martial law yan, dapat wala. Alam nyo, kasi ang sinasabi nating martial law, yung hindi pagsunod ng mga leadership ng PNP doon sa binigay ng korte, yung TPO na ibinigay ng korte. Hindi nila sinusunod yun kasi kung remember, nakalagay doon all forms of barrier, bawal. Pero kinurdo na ho nila ang ilang mga lugar dito. At halimbawa na nga ho yung katedral na ginawa ho nilang command post. So kinurdon ho nila yun. At nakita ko, binidyo ko ho yun, nag-live ho kanina nung dumating po tayo dito. Pati po yung entrance na kung saan pinasukan ni BP Sara Duterte ay nagalit to, napikon ho si Torre at inoccupy niya. So labas-pasok na po yung mga karton dito na itatanim nila. Hindi ko alam kung ano laman nun, pero labas-pasok na ho na hindi na ho na-check nung tunay na may-ari ng KOJC. Correct. Hindi po ang may-ari ay si Torre. Ang may-ari po nito ay yung bawat membro ng KOJC. So sila dapat ang may karapatan. Hindi na ho natutupad dyan. Ibig sabihin talagang ang batas dito ay wala na. Si Torre na po batas dito at saka si Marbil. Siya na ang nasusunod kung ano mangyayari dito. Yun ang sinasabi nating martial law. Kaya nagkaganito to. Oo, wala na hong desisyon na nila kung anong gusto nilang gawin, sila na ho nagdi-decide. Buti na lang din talaga, hindi violente ang mga taga KOJC. Kasi kung iisipin nyo, yung sinasabi nitong, kasi paulit-ulit na sinasabi nitong spokesperson ng Davao PNP, na kaya nandiyan ang mga pulis to make sure their peace and security. Yung parang pinalalabas ba na violente ang mga taga KOJC? Kung violente, di sana ubus na yung mga pulis nyo dito. Dahil karapatan nilang hindi pa pasukin dito at patulugin sa daan ng mga pulis. And yet, wala ka makikita. Festive nga ngayon dito ang mood Celebration po kasi ng anniversary. Kahit saan may pagkain,
Napakasinungaling na talaga ng PNP. Ang pangit pa nga dito, hindi na nga nila sinunod yung TPO. Gusto pa nilang pakasuhan yung judge na nagbigay sa atin ng temporary protection order dyan sa KOJC. Oo nga. Grabe ho yun. Talagang ito si Remulla. Kulang talaga ito sa sa aruga ng kanyang mga kasama Kasi talagang papansin na rin po Pati yun, sabi nga ni Atty. Torion, magkaiba ho yun. Kasi yung TPO na yun, it's about the protection of KOJC members. Ang pinalalabas ni Remulla, that TPO na yun ay parang pananag-aasa doon sa warrant. Wala hong binabanggit doon sa TPO about the warrant. As a matter of fact, yung TPO na yun, pinapahintulutan ng warrant. Huwag lang yung protection and safety ng mga taga-KOJC. And again, this compound, itong KOJC compound, is no longer in the hands of Pastor Kibuloy or any of the members na hinahanap nila. Ito po ay nasa pangalan na po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kung legally, wala na ho silang karapatan na mag-stay dito sa loob. They occupy the place. Ayan kitang-kita ho natin. Ano ho yan? Itong umaga, napikon ho kasi si Torre. May balita nga po kami. Ito, amin pong balita sa nangyayari ho dito. Nagkakaroon daw ng girian sa leadership ng PNP. Kasi masyadong nagmamagaling si Torre. Si Marantan, yung pinuno dito sa ground, ay nangako kay Atty. Torion at abogado ng KOJC na lahat ng ipapasok Idadaan sa standard. papa-inspection. Tapos kailangan may pangalan ng Yun yung kasunduan ni Marantan at saka ni ng lawyers ng KOJC. Anong ginawa nitong bigla-bigla si Torre? Binaypas po itong si Marantan. Kaya ang balita nga ho namin, medyo hindi magkasundo yung dalawa. Yun pong nababalitaan namin dahil nga naman, tama nga naman. Diba? Parang nabastos si Marantan dito sa desisyon. Oo, bigla-biglang desisyon ni Torre dahil nga daw, ang balita is na nasabon. Nasabon daw si Torre dahil bakit daw nakapasok si BP Sara Duterte kagabi diyan sa gate na yan. So kaya nga kanina inoccupy nila yan. Sobrang insecure kasi nung nag-uutos dito kay Torre. So sinabun daw si Torre naman daw alam mo na nagwarla at pinakita niya yung power niya kaninang umaga at inoccupy pati yung truck ninyo tinanggal. Siyempre sino ang tatamaan doon? Yung nangako sa ground, which is si Marantan. Nangako siya doon sa mga lawyers na hindi namin papasukin niya na hindi i-scan. So nagkakaroon ng girian daw itong mga ilang leader kasi kanya-kanya na ho ito. Remember si Torre is RD11. Pero yung mga tao dito hindi lang RD11 na mga nandito, iba-iba. May 4A, may kung saan-saan ang gagaling yung mga pulis dito. Tingnan mo yung mga patch nila, iba-iba. Correct. Kasi nga, dahil doon, siyempre parang, leader ka ng RD11, occupy, mo yan, teritoryo mo yan. Pero remember, that's our people, yung mga nasa loob. Huwag mo namang ganyan-ganyan na inuutos-utusan. Kaya daw nagkakaroon ng konting, sabi ko nga wala Sino ba kasi ang boss ninyo? Di ba? Yung boss ninyo, kung ano-ano na, wala na sila sa protocol kung papaano. 'Di ba dapat may ganyan Pag may uutusan ka kung sino yung nasa top. 'Di ba? Uutusan mo ito yung nag-occupy. Ang problema kasi dito sobrang dami na ng pulis. Sabi nga nila 5,000 na ang pulis dito, palit-palitan 'yan. Kaya hindi mo na alam kung sino. Pag tinanong mo nga sila, tinatanong namin yung pasikreto yung mga ibang pulis diyan kasi yung iba diyan mga nanonood din sa Banateros So tinatanong namin sino boss nyo? Iba-iba sila ng binabanggit. Iba-iba sila ng sila, alam mo, para silang naiipit. Yung iba pa nga dyan, nagpapapicture pa, tapos sasabihin na lang sa amin, Sir, huwag na lang tayo mag-picture, huwag mo na i-post kasi papagalitan kami. Yung bang gano'n na parang sabi ko, grabe naman, napaka-insecure naman ng mga boss ninyo. Ano pa naman yan? Tapos biglang, si Marantan po mismo, nakasalubong ko, siya mismo ang nagsabi, nanonood ako sa iyo May picture nga picture tayo. kayo. Siya pa nagsabi.
Oh, may picture ka. Siya pa mismo nagsabi noon. Sabi ko nga, may something na to. Oo. Yun yung patunay na sabi ko, nako, meron ng nangyayaring girian dito sa loob. At yun nga yung nabalitaan natin ngayong araw na to, na meron talagang power play na. Yung kanya-kanya na, sino ba pinuno dito? Ako mas mataas sa'yo, pero ako may nag-occupy dito. May ganun na sila. So, sabi ko nga, kawawa naman kayo. O, na naiipit, itong mga nasa baba. Wala naman sila magawa eh. Kanina nga, nung pumasok ako, sinasabihan ko na nga sila, tara, uwi na tayo, wala naman kayong ginagawa, nakatanga na lang kayo. May harang sila dyan, ayan, di ba, may harang. Pero pwede ka naman din pumasok sa gilid. Yung para bang, just to show force, kahit wala ng sense, yung kanilang ginagawa, basta lang magpakita lang sila ng puwersa, hindi mo maintindihan yan eh, may harang yan, di ba? Pero merong butas sa gilid yan para pwede kang dumaan papunta sa likod. So, walang sense yung harang. Sana, kung merong nagwawala dito, o sana merong violente dito, sige, ipasok nyo lahat ng gusto nyo ipasok para harangan. Eh, wala naman po eh. Sobra pong tinuon ng mga tao dito. Ang saya-saya nga eh. Siguro nga, yung mga pulis kanina kasi naka-video yun, di ba? Sa malaking video nyo. Sigurado ako, nag-enjoy yun eh. Di ba? Nag-enjoy silang kasasayaw dun, yung sinasayaw. Kasi naka-enjoy naman talaga yung kanina eh, ginagawa. Ayan, nanonood lang sila. Dapat siguro, kapartner, no? Mga kapartner, tinatanong ng mga pulis sa sarili nila, bakit andyan kami sa compound ng KOJC? Bakit kami andito? Dapat tanungin nila yung mga boss nila, bakit kami nananatili dito kung ngayon ay binabaha yung Metro Manila? Nakita mo yun, kapartner, Yan. kapartner Banat Bay? Can we show the footages? Yung kanina? From our production team. Yung Oo. ibang area sa Rizal, lubog na daw sa baha. And kanina, may mga netizens na nagre-reklamo or kaya nag-a-ask ng mga responders kasi nga, lubog na sila sa baha. Pero wala pang nagre-respond dun sa kanilang call na ito nga, lubog na sila sa baha. And we're just confused kasi parang nagbabago yung priority ng gobyernong ito na yung mga kapulisan nandun sa KOJC compound. Ngayong mas may dapat na mas matimbang na mga bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Alam mo, ito lang ang masasabi ko sa mga sitwasyon na to. Alam mo, God really works in a mysterious way. Diba? Mantakin mo, ang tindi ng bahang nagaganap ngayon sa Metro Manila o dito sa May Luzon. Tapos dito sa Mindanao, iba yung weather. Tapos makikita mo talaga ito'y sumasampal sa gobyernong mapang-abuso. Iilan ang pulis na nandito? Libo-libo ang pulis na nandito. Ano ginagawa? Nakahiga. Natutulog. Nakahiga. Natutulog lang, nakahiga sa kalsada, walang Naku, ginagawa. ayan, sarap ng buhay. Ngayon yan tapos, sa Luzon, grabe ang baha. Di sana tumulong na lang sila doon, di ba? Ang dami nilang pwedeng gawin. Yung mga yan, marami ho dyan, nasa Region 4 pa, na galing na mga maano ka talaga, sabi ko, grabe. Hindi, ang Panginoon hindi ho, alam mo yun, hindi ho yan gumagawa ng bagay na hindi niya pinapahintulutan na dumaan ng mga dumadaan ho sa ating buhay. Pinapahintulutan niya yan dahil may purpose po yan. Para iparealize natin that this government is no longer in priority sa pagsilbihan tayo. This government pinipoliticize na lang ho ang mga Pilipino. Interest kasi itong gobyerno natin Oo, grabe ho. Sabi ko nga mahiyahiya naman po kayo. Sampal ho, anong ginagawa ng mga pulis dito? Wala na ho. Wala naman kayong dapat walang pumapalag sa inyo. Hindi nyo ba nakikita yung mga pulis? Wala ho. Kung may nakikinig na pulis dyan sa baba kasi nakaplay mga video. Oo. So kung kayong mga pulis ho dito sa baba, ano ho ang ginagawa nyo dito? Meron ho ba sa inyong nanakit sa inyo dito? Meron ho ba sa inyo ditong pinalayas kayo? Dito sa hinaharang nyo? Wala. Binibigyan pa nga kayo ng pagkain Anong ginagawa ninyo dito? Tulungan nyo yung mga kababayan natin sa Luzon na binabaha na ngayon. Sigurado ko sa inyo, ibang mga pamilya ninyo ay binabaha na rin po doon. Kaya nga. Na inaaksay ang oras nyo dito.
Tsaka knowing again, kahit umalis po kayo dito, hindi namin kayo guguluhin, hindi kayo palalayasin. Walang ganun. Matitino ang mga taga KOJC. Alam nyo na yan. Ilang araw na kayo dito, pinapakain pa nga kayo eh. Busog nga sila kagabi sa celebration natin, Banat Bay eh. Oo nga. Pati yung mga cellphone nila, yung kuryente, wala. Oh. Kita nyo yung ginagawa nila. Ayan oh. Diba? Tsaka knowing naka-standby sila sa compound natin pero sinasahuran yan ng taong bayan. Sayang yung yung budget na instead na nabubuho sa kanila, dapat yung budget na ginagastos sa kanila, dapat igastos na lang doon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lalo na ng panahon ngayon na matindi yung pagbaha na nararanasan sa Metro Manila. Kaya nga wag ko kayong alam ko naman na wag kayong makisali sa awayan ng mga boss ninyo. Pataasan ho kasi sila dyan eh. Hindi ko alam kung pag mas sipsip, mas mataas ang kikitain, o mas mataas ang bigayan, pag sipsip. Pag mas barumbado, mas mataas ba ang bigayan? Kasi alam mo, yan, di ba? Kita nyo, hinarangan yan. Yan, di ba? Itsura niyan. Pero pwede ka naman dumaan sa gilid. Hindi ko alam anong purpose yun. Bakit yung pa hinarangan? Paikot-ikot din naman yung mga tao dyan. Di ba? Parang, okay lang kayo. Purpose. Alam mo siguro nga sila natatawa na sa sarili nila eh. Hinaharangan nila yan pero makakadaan din naman dyan. Labas-pasok din naman yung mga tao. Maglalagay din naman sila ng parang puwang na kung saan pwedeng dumaan ng tao. May ba't yung pa hinarangan? Wala namang ginagawa sa inyo yung mga tao. Di ba kayo mga tanga lang? Di ba po? Ginagawa kayong tanga nung nag-uutos sa inyo. Totoo. Correct. Ayun ang totoo doon. Hindi kayo kayo po, wala kayong kinalaman dyan. Inuutusan lang kayo, ginagawa lang kayong alila ng mga boss nyo eh. Di ba? Yes, Sir Habang Banat. sila nagpa-party. Yes po. Ito nga sabi ng viewers natin ngayon, Sir Banat, no? Very clear. Police is also the victims of high-ranking officers or kung sino ang nag-uutos sa kanila. Kaya kawawa po talaga sila, Sir Banat, no? Grabe talaga yung Bumaba yung nangyayari dito eh. Every time na magkakaroon ng something dito, nai-insecure to si Torre. Yun. Hindi ko alam kung nai-insecure siya o baka naman pinapagalitan siya ni Tamba. O kasi sasabihin siguro ni Tamba, bakit mo pinayagan si dyan? Si VP Sara Duterte. May boto madadagdagan. Paano na ako makakapapil na naman yan sa 2020? Hindi. Tampak! Alam mo, wala namang purpose eh. Walang, alam mo kagabi nga sobrang masaya yung mood at syempre dumating ang ating Vice Presidente dito. First time na may dumalaw na ganong kataas. Although si Senator Bato dumadaan naman dito from time to time. Pero di ba iba pa ho kasi pagka dumaan si VP Sara Duterte. Sabi ko nga na kung napagalitan sila dahil dumaan dito sa kabilang gate, bakit ano ba ang plano nyo? Utusan nyo yung mga polis nyo na harangin ang PSG sa pagpasok ni VP Sara Duterte. Buti pala hindi nyo occupado yung kabilang gate. Kung occupado nyo yung kabilang gate, baka nagkasakitan pa ng PSG to tsaka ng diba? Kasi yun ang plano nila eh. Kaya sila, umagang-umaga, bigla hong inoccupy yung kabilang gate na dinaanan ni VP Sara Duterte. Ganon nagalit yung boss ni Torre sa nangyari kagabi. Kaya yun ang binabantayan namin ngayon kasi baka mamaya tulad niya, nagkaroon ng dance contest kanina, baka magalit na naman, sasabihin, bakit nagpinapayagan niyo yan? Kasi ako ito, aking opinion lamang naman to. Based ko sa naririnig ko ng mga info sa mga reliable sources naman na taga dito. Etong si Marantan daw, pinapayagan niya na yung mga ganito at siya inaalaw niya na yung kasi naintindihan naman niya eh. At siya kasi yung nasa ground. Siya yung madalas dito. So nakikita niya walang security threat, wala kang maano dito. So hinahayaan na lang niya. Ang problema, pag lumalabas sa video o sa SMNI o sa Banateros at napapanood ni Torre, nagagalit siya.
Alam niyo yung kanina yung ni-live nila Boss Dada at saka ni Jay Guevara ng Banateros? Di ba ni-live nila yung nagsasalita si Torre? Doon, tinitira mismo ni Torre yung mga vloggers. Ganon siya ka-insecure. Sabi niya, wala kaming pakialam kahit mga vloggers yan. Hulihin namin yan. Pag hinarang nyo kami. Sabi ko, grabe naman napaka-insecure nitong mamang to. Alam mo yun, parang kami, wala naman kaming ginagawang violente dito. Ako ka, nagpapatawa pa ako sa mga pulis eh. Wala kaming ginagawa dito. Ang ginagawa lang namin, nire-report lang namin kung ano yung nakikita namin. Masama po ba yun? Na-report namin yung nakikita namin? Ano to? Talaga bang wala ng kalayaan? Asa na yung freedom ng remember, we're not just bloggers. We're anchors of SMNI. So we're part of the media. Totoo. So, iba parang medyo, ano naman tayo? Wala naman kaming ginagawang ibang, wala naman kami sinasabi dito na kami nga madalas ako, pag nagsalita ako sa mga rally, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, bayaran natin ng kasamaan ng kabutihan. Huwag tayong gumawa ng marahas. Lagi lamang pong pagmamahal ang ibigay natin. Nakakita kayo sa amin na nagsabi dito, mag-rally na kayo, umawak na kay Armas. Sapakin yung mga, walang ganun eh. Diba? Kami nga, hinahamon namin sila. Basketball lang eh. Diba? Mag-basketball tayo dyan dito sa GMC. 5-5. Pag nanalo kami, uwi na kayo. Pag nalalo naman kayo, uwi na kami. Ganun lang ang hamunan namin dito, basketball. Diba? Walang sakitan. At naniniwala kasi kami. Love conquers everything, diba? So, pagmamahal lang ang ibigay natin sa kanila. Dahil maniwala kayo, darating ang panahon, niyang mga pulis na nasa baba, nasa ground, marirealize talaga nila na inaapi lang sila ng amo nila. Isipin niya na yung mga tulakan na yan. Walang purpose yung tulakan na yan eh. Sa totoo lang ha. Nakatayo lang naman, ba't mo itutulak? Saan kayo pupunta? Ano bang? Babae yung mga yan, hindi naman po mananakit yan. Nakita kayo na may minamalo dyan na mga taga-KOJC? Well, disiplinado mga taga-KOJC. Huwag niyong igaya sa mga aktivistang komunista. Hindi ko, ayan, ganyan lang sila, Hindi nga sila violent, umaatras nga sila. Hindi niyo kailangan pukpukin. Literal kasi minsan pinupukpok nila ng mga pulis eh. Diba? Para siguro, ewan ko maybe Para pinupukpok palabasin nila na tayo daw ay nagre-resist. Tapos i-agitate nila. Feeling nila, pag pinukpok, lalaban. Kasi ganoon ang mga komunista eh, yung mga nagraraling mga aktivista. Pag pinukpok, lumalaban. Tama. Hindi po lumalaban ang mga taga-KOJC. Kaya maawa naman kayo sa kanila. At mga babae yan, mga nanay yan. Kanina may namit ako. Binabati ko pala, nakalimutan ko lang yung pangalan. Lola na siya, taga-Hawaii. Hindi nyo membro. Okay? Hindi membro ng KOJC. Napapanood lang niya ang Banateros. Napapanood lang niya to. Lola na siya. Pumunta siya ditong mag-isa. Para tignan. Nasa loob siya kanina. Kumain pa kami, naka-video kami noon. Na pinakain ko pa siya sa Waxis. Tagaway po ito. Tinanong ko, ma'am, sino kasama niyo? Ako lang. Parang nanalangin daw siya. At sinabi sa kanya ng Panginoon na ibibigay niya yung ikapu niya dito. Even if hindi siya kaanib ng KOJC, hindi po siya kaanib, hindi niyo membro. Pero yung ikapu niya, binigay daw niya dito. At pinakita niya ako ng resibo na ibinigay niya nga yung ikapu niya. Wow. Sabi ko, grabe to mga tao na ganito. And ang sinabi niya, kinausap daw siya ng Panginoon. So ganun daw, ganun ang Tapos nakakaantig ng puso. Ganun yung mga taong nagpupunta dito para magbigay ng suporta. Lola po ito. Hindi ho yun violente. Anong gagawin nung pupukpukin niya yung mga nakaganyan? Diba? Ganun ho sila katindi. Sabi ko nga sana ma-realize nyo mga pulis dito. Yung mga tao dito, hindi po yan mga ordinaryong mga tao. Sila ho yung mga warrior. Pero prayer warrior. Yes. Alam Hindi mo, ho sila warrior. doon sa Liwasang Bonifacio naman, di ba, everyday meron na tayong ginagawang prayer rally dyan. Meron ding mga attendees dyan na pupunta dyan na talagang nakikipagsimpatya sa atin. May mga nakausap kami na
na kaya daw sila pumunta sa rally kasi hindi sila makatulog sa ginagawa ng mga kapulisan sa atin. Hindi sila members ng KOJC pero nandun yung sipantya, yung takot sa sitwasyon natin. Kaya daw sila nakikiisa sa ating mga prayer rally para ipanawagan nga na ihinto na ng mga kapulisan ng gobyernong ito ang pagigipit sa KOJC. Kaya nga po, yun yung ano natin dito. Kaya ako naniniwala na yung, di ba yung sinabi ko nga po sa liwasan, I really believe that parang God is appointed you as kayong KOJC na kayong humarap dito sa sitwasyon na to. Kasi kung iba ho siguro to, malamang naging violente na. Correct. Di ba? Kung ibang ano to, hindi ko naman ako ibang kumpanya o ibang tauhan o whatsoever, sigurado ako ibang, kasi kung maaalala nyo, di ba, nung panahon ni Aircraft, di ba, yung mga gumamit doon sa mga tao doon, naging violente yun I don't know if you remember that, yung nagkaroon ng EDSA pero naging violente, nagpapasabog talaga. Buti ngayon ang ginanito nila ay taga KOJC at mapayapang nilalabanan ang gobyerno ito. Nilalabanan in a very peaceful way at wala akong lumalaban. Kita nyo naman, di ba? Nagpunta ako sa liwasan twice Una yung simula. Sabi ko, ano pa nga ako, sabi ko mapupuno kaya ito, magkakaroon kaya ng tao dito. Tapos the day before or the night before pumunta ako dito sa Davao, pumunta ako dyan. To check lang kung dumadami ba. Ay grabe ho, dumadami. At hindi lang mga taga KOJC na. Wow. Marami na hong nakikisimpatsya at ma-observe mo yan sa social media. Ang daming nagsasabi sa social media, lalo na social media ko, syempre yun ang tinitingnan ko, yung mga comment. Kami po hindi taga KOJC, ako po ay taga Iglesia ni Cristo pero nakikiisa po kami sa inyo. Mga ganyan. Kami po ay mga Katoliko pero hindi po kami taga KOJC o hindi po ako naniniwala kay Pastor Kibuloy pero kami nakikiisa. Yun nga yung sinasabi ho natin Kasi marami ho nang lalait, di ba, yung mga naglalabas ng video about the doctrine of Pastor Kibuloy. Correct. I understand. We have different views, different belief and faith. I understand that. Kahit naman po ako I disagree with some of your doctrine and I have my different beliefs sa ibang doctrine, pero this is no longer fight of doctrines or interpretation ng Bible Yes. This is about the rights of every Filipino to have freedom sa pahayag, kalayaan na ipaalam sa gobyerno o i-criticize ang gobyerno. Nawawala na po yun ngayon. Karapatan po natin ito Yan ang pinoproteksyonan natin dito. Di ba po? Sana maintindihan po, magsama-sama na po ang bawat sekta sa Pilipinas. Isa lang naman ang pinaglalaban natin dito Yung tama. Yun lang. Justice for mga kababayan natin na nagkataon lang si Pastor Kibuloy yun at ang mga taga KOJC. Yun lang po yun. Kapartner Banat Bay, malihis lang ako ng konti. Kahapon, while we were celebrating the 39th anniversary of the Feast of the Passover, everyone was surprised by the presence of Vice President Sara Duterte in the area. Kahit kami dito sa studio, hindi namin akalain na pupunta siya. Para po sa inyo, in her presence there in the compound, lahat naman talaga, di ba, na-surprise. Ano ba yung malinaw nito na mensahe para sa mga taga KOJC, mensahe para sa mga pulis, mensahe para sa mga Pilipino, at mensahe para sa, sabihin natin na nasa kabilang kampo? Ako, ang talagang pinaka-message dito is nagsisisi na si VP Sara Duterte na kinampanya niya yung kasama niyang si Bongbong Marcos. Yun ang una at pinakamahalagang mensahe niya. Pinagsisihan niya at kinampanya niya si BBM. Pero dito ka magtataka. Walang medyang nagbalita nun. Mantakin mo. I mean, don't tell me hindi nila napapanood sa social media yun. Ano sila, bulag? Wala man lang nagko-komentong mainstream media about that. Pangalawa, yung talagang mensahe ni VP Sara Duterte is, wag na muna tayong mamulitika. Yeah, Magtrabaho tayo. All along kasi itong nangyari.
nung tumungtong ang administrasyon ni Marcos, si Romualdez, ano na kagad, meron na siyang plano. May plano na siyang, nako, makakalaban ko to sa 2028. Kyo, Correct. sisimulan ko na yung... Sa PI pa yan? Oo. Oo, sa PI, di ba? Sisimulan ko na. Hindi lang yun, pati yung mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Kamara, tinanggalan niya ng power. Oh, alam natin yun, di ba? Yun, doon nga nagalit si VP kay Gloria. So, doon pa lang, meron na kagad siyang plano. So, yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte, magtrabaho muna tayo. Bakit tayo namumulitika? Nangako tayo sa taong bayan eh. Remember, yun yung sinasabi niya, we run na unit team to unite the Filipino people. Yun ang motibo Continuity. natin. Oo, di ba? Yun ang ating ang motibo ba tayo tumakbo? Anong ginawa ninyo? Unit team? Ako mismo, partner ni Bongbong. Niligwak. Inaano nyo ako, inaatake nyo ako. Correct. Kinanaan nyo ako. Remember, hindi pa ako nagdi-details niyan si VP Sara Duterte, ha? Kasi, unang atake pa lang nila, yung pagbigay ng confidential funds, late na. Remember, it came from the office of the president, tinransfer lang yun sa kanya. So, binigyan lang siya ng December or late December na ng 11 days nung tinransfer sa kanya. So, ginamit niya. Kasi or else, magiging unused funds ng opisina niya. Kikriticize siya doon. So, kaya nga yun yung sinasabing, binigay galing sa Office of the President to, binigay itong confidential funds. Tapos sasabihin ninyo, bakit ginamit ng 11 days? Kailan niyo ba binigay ito? So, doon pa lang nakita niya na talagang tinatrabaho siya. Yeah, at gusto Kaya nila nga maging sinasabi ground niya, for impeachment yung sa confidential fund. Oo, kaya mukhang planado na eh. Planado na, di ba yan nga yung bukang bibig nung convicted child kidnapper ba yun, abuser. Yung di ba? Sinasabi niya na yung confidential funds ang gagamitin for impeachment, di ba? So as early as noon pa lang, planado na nila na masibak talaga ito si VP Sara Duterte. Kasi nga, ang mga haka-haka dyan, pag na-impeach siya, sino na ang papalit kung sakaling may mangyari kay Marcos? Di ba? It's the Senate President, or the Speaker of the House. So, depende po yan, kunwari, kung mawala din yung makontrol din nila yung Senate, hindi rin natin alam. So, kaya nga alam mo, maraming nag-aano dito, malay niyo lang, ito yung haka-haka ng iba, opinion ng iba, na baka mamaya inaantay nilang mawala si VP Sara Duterte as Vice President. Tapos may mangyayari doon sa presidente. Then they would take over. Kasi nga, hindi sila manalo-nalo sa national. Correct. Ilang beses nang tumakbo yan, di naman nananalo yan. So, possible ba na mangyari yung ganon? Posible yun, di ba? Saka hindi Kasi tumataas yung ratings nila sa mga surveys. Tandaan ninyo greed, pag ang tao pinasok na ng greed, wala na. As in, para na ho siyang demonyo. Yung lahat gagawin niya na just to get the power. Nalulung na Nalulung na sa kapangyarihan Correct. So he would do everything to get that power. Yun ang nababasa ng ilan dito na mukhang ganyan ata ang plano. Tanggalin si BP, eventually, kasi kung dadaanin sa eleksyon, ay talo sila. Talo. Correct. Talong-talo. Paulit-ulit na lang yung ratings. Pantaki mo sa nakita ang Vice President, mas mataas pa sa ratings ng Presidente. Di ba? Doon pa lang, mangangatog ka na eh. Yung pa lang, alabo na. Parang, paano tayo mananalo niya? Yan ay sa The kabila only way to do... Yes, sa kabila yan ng nila paayuda nila. Bilyon-bilyon na pera yung inaalat ng gobyerno para sa paayuda, para tumaas yung ratings nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila matalo-talo si VP Sara pagdating sa popularidad. Oo, kasi ang nakakalimutan ata nila, VP Sara is not just VP Sara. Kasama dyan ang tatay niya. Correct. Remember, in 6 years of PRRD, ang taas ng ratings. Bakit? Nagtrabaho kasi. Correct. 6 years na nagsilbi sa taong bayan. 6 years na talaga nakita nila na merong pagmamahal sa mga Pilipino. 6 na taon yon. Paano mo yung lalabanan at buburahin?
Eh, ang ginagawa nyo, instead na sana sapawan ninyo ng kabutihan, hindi eh. Ano ginawa nyo? Binaba nyo pensyon ng mga pulis, ng mga uniform personnel. Ano ginawa ninyo? Tumaas ang presyo. Ano ginawa ninyo? Bumalik ang krimen. 6 na Drugs. taon na wala yan eh. Oo, kasama na dyan ng drugs. Nawala yan ng 6 na taon. At ngayon, wala ka sigurong Pilipino magsasabing, hindi, mas masaya ngayon, no? Mas enjoy. Ang magsasabi lang niya, mga addict. Ang mga drug pusher, yun lang ang magsasabi niyan. Pero the rest of the Filipinos would say, mas gusto talaga namin nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. How can you erase that? Yeah. Knowing the Kahit anong achievement, ayuda mo. yes po, Oo. knowing din the achievement ng PRRD administration nung may COVID situation tayo nun. Hindi mo mabubura yan kasi una-una yung si Pangulong Duterte hands-on eh. Correct. Di ba? Hands-on talaga siya. Hindi siya perpektong presidente. Naturalmente, walang perpektong presidente. Tao lang tayo lahat. Pero nakikita mo yung effort ng mama. Nakikita mo yung hands-on ng leadership niya. Asan yung leadership natin ngayon? Okay. Yun ang tanong doon. Sa tingin nyo, hindi nakukumpare ng taong bayan yan? Kahit anong bayad ninyo sa mga vloggers ninyo, una-una, yung mga hinire nyong vloggers, puro mga walang utak, hindi nila maipaliwanag yan. Kasi hindi mo naman pwedeng ipasinungalingan yung ginawa ng Presidente Duterte nung panahon niya. Paano mo pasisinungalingan yun? Naramdaman ng taong bayan yun. Di ba? So, para mo sinabing, babaliin mo lahat ng ginawa ni PRR, babaligtarin mo lahat. Di ba? Ito na nga lang, they're trying to, yung pinaka-greatest achievement ni PRRD, binabago nila. Ano yun? Yung droga. Di ba? Pinalalabas nila because of the EJK, kasangkot si PRRD. Di ba? Alam nyo, kahit anong gawin ninyo, hindi maaalis sa isip ng mga Pilipino nung panahon ni PRRD, mas safe. Hindi nyo maaalis yan. Kasi naramdaman nila sa barabarangay yan eh. Tandaan ninyo yan. Ramdam nila ang mga adik nun. Ngayon, enjoy na. Di ba? Mismo So daw hindi mo parang presidente erase yun. Sabi ng netizen mismong presidente daw yung adik. Yun lang, patay tayo dyan. Wala tayong magagawa. Kaya nga, yan ang isang bagay na wala eh. Doon pa lang marirealize na nila na hindi natin kayang talunin ng mga Duterte sa malinis na paraan. So, dumihan natin ang laban. Kaya nga alam nyo, paulit-ulit ko ito sinasabi sa vlog ko din at saka sa mga speech ko na itong ginagawa sa KOJC, may bigger picture yan. It's not just the ginigipit nila yung mga taga KOJC o di kaya si Pastor Kibuloy. Hindi. Alam naman natin na malaking resources ang KOJC at si Pastor Kibuloy sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Totoo. Alam natin yan. So ngayon, pinipilay nila yung pinaka-kaalyado ni PRRD so that sa 2025, walang manalong kaalyado ni PRRD. Kasi remember, noong palang simula ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, ano na ang pinapasa ng Kamara? Yung PI na booking. Di ba? Yung PI na yon. At hinarang na Senado. Kasi nga, kahit pa paano, meron pang mga nag-o-oppose sa Senate. Pero once na ikaw ay ma-occupy mo na yung Senate, tuloy-tuloy na yung PI nila eh. O pagbabago ng konstitusyon. So wala na mag-o-oppose. Wala na mag-o-oppose. Paano mangyayari yon? Kung may panalo nila yung kanilang mga kandidato. Paano mangyayari yon? Tanggalan natin ng resources yung mga kalaban. At ang resources ay KOJC at si Pastor Kibuloy. Kaya ito ay bigger picture. They want to occupy every branches of the government. Pag na-occupy na nila yon, they can do yung kanilang maitim na balak na baguhin ang konstitusyon, pahabain at gawing prime minister yung Si Tammy. speaker na yan. Nako. Oo, di ba? So yun ang talagang motibo dyan eh. Wala ka naman makitang ibang motibo sa panggigipit. Eto na nga eh. Ano makikita mo dito? Una-una, hindi naman nasa pangalan ni Pastor Kibuloy ito. Nasa pangalan ito, sino ba administrator ng KOJC? Si PRRD. Diba? So, wala na siyang mahahanap dito. Hindi ko alam kung sa ano yung plano niya, motibo niya para gawin at guluhin ito. Ako pang parang pananakot to. Pananakot to sa lahat ng susuporta sa mga Duterte.
may paglalagyan kayo. So yun yung pinapakita nila sa mga, tandaan ninyo, ang mga businessmen, marami dyan, mga loko-loko sa tax. Alam naman natin yan di ba? So, ginigipit nila ngayon ito mga susuporta sa mga Duterte o mga kaalyado ni Duterte, ginigipit nila na, oy, kita nyo yung ginawa namin sa KOJC? Kita nyo yung ginawa namin kay Pastor Kibuloy? Kasi kalaban sila. So kayo, subukan ninyo sumuporta. Tandaan ninyo, alam namin yung mga kalokohan ninyo sa tax. Yun yung kanilang pinapakita na wag nyong iakakaalyado yung mga Duterte or else, yari kayo. Siyempre alam naman natin sa Pilipinas, para manalo kang senador, magkano milyon-milyon ang kailangan mo para manalo ka, di ba? So napakahirap nga naman, di ba, na maipanalo. So ano na mangyayari pag yung mga nasa lista, nakita nyo na yung lista ng Uniteam, di ba? Pag yun, nanalo lahat yun. At wala nang nanalo sa, sino na lang ba ang kaalyado ni PRRD dyan? Si Bato, Robin, at saka si Bongo, di ba? Tatatlo na nga lang. Kahit si Tolentino nasa Uniteam na, di ba? Wala na yun. Matagal ng balimbing yun. Actually, balimbing naman talaga yun. Palipat-lipat yung kunasan ng ang administration. Kasi napaka-importante niyan Ang hirap po, ang problema kasi sa Pilipinas, hindi ka mananalo kung wala kang pera, kung wala kang makinarya. Hindi ka talaga mananalo kahit anong sikat mo, kahit anong galing mo, hindi ka mananalo kung walang makinarya. Nasa administrasyon ng makinarya. Nagkataon lang merong tayong Duterte na nanalo, na hindi gumamit ang makinarya at galing sa Mindanao. Yun yung, alam mo yun, once in a blue moon na nangyayari, di ba? Na may isang presidenteng walang suporta kung hindi taong bayan. Once in a blue moon lang yun. Pero alam naman natin na malaking part doon si Pastor Kibuloy. Alam natin lahat yun. Sinabi naman ni PRRD yun, di ba? So, yun ang ginigipit. Kaya ginigipit ngayon itong KOJC. Pero at least ngayon, Para Bana, walang... mas mulat ngayon yung taong bayan sa mga kalokohang ginagawa ngayon ng gobyerno. Yun yung nakikita natin kasi knowing and given yung mga comments ng mga netizens na napapanood natin, nababasa natin sa ating mga live, na nandun yung kanilang realization na hindi na nga tama yung ginagawa ng Marcos government. And we are just hoping na pagdating sa eleksyon, ay talagang mga tamang politiko yung kanilang iboboto. Yun ang na-underestimate ng gobyerno to. Akala nila everything madadaan sa pera. Hindi alam mo, ito nga yung karanasan. At kasi karanasan namin ito noong 2000, sigurado kayo alam nyo rin to. Kasi walang sumusuporta nung kay PRRD. Di ba? Nagtalo na lang naman yan. Yung lumalabas na siya sa mga debate. Di ba? Yung mga politiko, walang sumuporta talagang social media ang nagpanalo kay PRRD. At syempre, SMNI at ang KOJC, talagang kayong sumuporta. Yun na-underestimate nila. Kaya nga po ako, naniniwala ako na yun ang ginagawa nila. Inaaral din nila yung mga nakaraang nangyari. Paano ba nanalo ang isang PRRD na walang suporta? Correct. SMNI, kayo. Ano ginawa sa inyo? Even if illegal yung ginagawa nila na walang franchise tayong SMNI, may franchise naman tayo, di ba? Yung ginawa ng NTC, illegal ho yun Yet, ginagawa nila. Ano pa? Social media. Anong ginagawa nila ngayon? Tayo, marami nang nabuking na binayaran silang social media. Di ba? Mismo yung isang influencer, binayaran nila. Napaamin natin yun na talagang, proud ako, binayaran ako. Di ba? Si Makagago yun. Hindi natin masasabi yung maliliit na tao to Ito yung mga big time. At inamin nila. So, talagang yung inaaral nila paano ba matatalo tong Duterte? Dati, SMNI tsaka yung social media. So, they tried. As a matter of fact, isa pa nga yan sa mga sinabi ko sa inyo, di ba? They tried buying me. Yeah. Because hindi ako pumayag na banatan ng mga Duterte, anong kinaharap ko? Kaso. Kaya yun kaya sabi ko, matindi ito. Matinding laban to. Ang hindi nila alam, hindi siya pero ako'y ordinaryong vlogger lang din. Pag ako nawala, marami pang ibang vlogger dyan. Yun ang hindi kasi nila maunawaan, na hindi lahat ng vlogger kaya mong bilhin. Kahit may pera ka, meron at merong maninindigan dyan. Hindi, ang mga banateros naninindigan.
para sa tama. Okay, kahit na burahin nyo kami sa mundo na ito. Sabihin na natin, binura kami lahat. Sumabog itong pinagtitira namin dito. Di ba? Huwag naman. Pero, di ba, kung sakali lang, hindi nyo mapapatay yung idea. Yung prinsipyo, hindi nyo mapapatay yun. Yeah. Magtutuloy-tuloy yan. Yan ang huwag nating kakalimutan. Maging aral po sa kasaysayan natin yan. Pinatay ang mga bayani natin, tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban hanggang nakamit natin ng kalayaan. Nakalimutan ata nila, it's not the people. Yung prinsipyo, they cannot kill it. Totoo. Kapartner Banat Bay, this is a very interesting discussion. Babalikan natin ito for in the meantime, bibigyan daan muna natin ang balita ng isa sa mga reporter natin na andyan sa KOJC Religious Compound. Pakinggan natin si kapartner Brenda Manalo. Brenda, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi sa inyo, partner Troy, at sa mga kasama mo dyan. Magandang gabi rin kay Banat Bay. Andito tayo ngayon sa loob ng KOJC compound, particularly sa Emerald Gate banda. Bale, alam naman natin ang nangyari kanina umaga na kung saan nga iparsahang binuksan ni Torre at ng mga pulis ang ating Emerald Gate. Alin sa kasalukuyan, partner Troy, ang mga kapulisan... Nandun si Mang Bat. Yes, bali sa ngayon, ang sitwasyon dito is siksikan at puno ng mga police personnel ang mismong entrance ng Emerald Gate. At para kang nagpuprosesyon. Andun si Badoy at saka si magkabilang side ng ng gate. At Lalabas. ngayon nga kanina lang is nagkaroon ng konting komosyon ng hindi pagkakaunawaan itong panig ng KOJC at saka ng mga pulis. Ang subject ng hindi pagkakaunawaan ay yung inspection ng mga gamit papasok ng Emerald Gate. Kasi ang gusto ng ating panig is that inspeksyonin ang mga pumapasok na mga tao, lalo na hindi taga KOJC at ang mga gamit, na kung ano man ang ipapasok nila ng mga pulis ay mabatid natin kung ano yung kanilang pinapasok sa loob. And then, hindi sila pumayag. Ang gusto ng mga kapulisan is that dalawa lang daw na personnel from KOJC ang mag-inspect ng mga gamit. Aside nung ng dalawa is wala nang pinapayagan ng mga pulis. So doon nagsimula ang diskusyon sa pagitan ni Doc Lorraine Badoy at saka nung isang low ranking, hindi siya mataas na official, ground commander lang siya dito sa sa Emerald Gate banda. At nag-usap sila, pinangaralan ni Doc Lorraine na bakit ganito ang ginagawa ng mga kapulisan, at ang tugon lamang nitong official na nandito nakausap, bali tatlo sila na hindi sila high-ranking police officer, ay hindi daw nila alam yung mga nangyayari na may pinuslit sa hindi daw nila alam, basta ang pinapasa niya sa kaniyang mga superior kung gusto daw nilang matapos na to. Kung gusto daw natin matapos na itong lahat, kasi sila mismo gusto rin nang matapos ito, kausapin daw ng panig ng KOJC ang mga high-ranking official o yung mga namumuno dito. Pero sabi naman Dr. Lorraine, hindi naman daw makikinig nga itong si Torre. Bali nagkaroon ng pakiusapan when it comes dun sa mag-i-inspect ng mga gamit, at ang ang huling compromise nila is that lima ang pinayagan nila na mag-inspect ng mga gamit on the part of KOJC. So, yun ang start ngayon, ngayong oras na ito, magkakaroon ng 5 personnel from the KOJC na mag-i-inspect sa mga gamit ng lahat ng papasok, both from KOJC and from yung panig ng ating mga kapulisan. Sobrang dami ng mga pulis dito sa Emerald Gate. Dati kasi hanggang dito lang sila banda sa katedral. Pero since nangyari kanina, yung ang pagbukas ng main gate natin dito, ay kahit saan ng dalawang kumbaga para kang pumapasok sa isang magkabilang side, merong mga pulis, at the same time doon din sa labas marami pa rin, at nakaparada na yung kanilang mga sasakyan doon sa space natin before the highway. So nandun na nakapark na yung mga police vehicle at yung malaking truck ng Police Regional Office 11.
At aside pa doon sa bandang yung bandang kaliwa na kung saan kaliwa yun ng bandang Emerald Gate ay ando pa rin naka mga pulis nakapwesto pero mga tulog na karamihan, tapos mga rin dito sa loob naman sa may cathedral ay natutulog na rin ang karamihan ng mga pulis, maging doon sa park na malapit sa JMC, doon sa entrance ng basement kung saan nagkakaroon naman ng mga drilling activity sa nasabing lugar. Partner Troy? Okay. Kapartner Banat, your thoughts on this Yes. issue? Ako, ito nga yung kanina pa ang pinag-uusapan dito eh. Parang pag nai-insecure sila sa mga nangyayari dito sa loob, bigla-bigla na lang sila magde-decide ng kung ano-ano. Diba? Na parang gusto nila sila na masunod. Tanong ko nga dito, Torre, binili mo na ba tong kay OJC? Kasi kung binili mo na, may karapatan ka na. Sa'yo na to eh. Pero hindi sa'yo to eh. So anong karapatan mo na ikaw ang magdidesisyon? Again this is not search warrant. Malaking difference po yun Warrant of arrest po ang sineserve dito. Meaning, meron kang sapat na intelligence na nandyan sa loob, yung taong hinahanap mo at isi-serve mo ng warrant of arrest. Isi-serve mo. Hindi po isi-search mo. Magkaiba po yun. So paliwanag po ni Atty. Torion yun na hindi ka pwedeng hindi mo alam kung asaan, tas hahanap-hanapin mo, maguhukay ka. Ngayon nakita nyo po yung pinost ni Atty. Torion na meron sila talagang ginawang bunker. Hinukay nila. Wala ho yun. Bawal ho yun sa batas. Yes. Warrant of arrest ang siniserve nila. Ayan Ang lalim na sa bawal Banat. po yan. Oo, malalim yan. Kaya naman pala na pasok sila ng pasok ng kung ano-ano, pati yung mga nagpapanggap na mga pulis, pinapasok nila, kasi naghuhukay na po pala sila. Which is, bawal po yan pag-serve ng warrant. Hindi ka pwedeng maghanap. Okay? Hindi ho ganun yung search mo isa-isa, dito, hukayin natin to. Hindi ganun. Unless, meron ka talagang sapat na ebidensya at alam mo sa intelligence mo na meron. Sabi nga ni Atty. Torion, kung alam nyo 10 araw na kayong naandi dito, di sana nahuli nyo na yung hinahanap ninyo. Sir Diba? Banat. Ibig sabihin, wala talaga. Yes, sir. Madagdag ko lang, kasi sabi din po na ni De La Rey na yung base daw po sa intel nila nga si Pastor Apollo Siquibira ay nasa KOJC compound pa rin daw po. Wala po, wala. Yung Kaya nga intel kanina. nila, Sir Banat, walang intelligence. Oo nga Yun nga sinasabi na nandito daw. Sabi ko nga kanina nung nagkakaroon ng dance contest dito, di ba? Sumisigaw yung mga taga-KOJC na, "We love you, Pastor." So sabi ko, naku, baka mamaya kabahan na naman itong mga pulis, gumawa na naman ng eksena. Hindi, kaya kinuha ko yung mic talaga. Sinabi ko, sa mga pulis wala po dito si Pastor. Talaga sinasabihan lang nila ng "We love you." Baka mamaya maglusuban na naman kayo dito. Kasi para na ho silang mga adik Alam mo yung mga adik na praning? Basta marinig lang nila si Pastor. Diba alam naman natin, bukang bibig ng mga taga-KOJC yan Diba na parang sinasabi nila, "We love you, Pastor," ganyan-ganyan. Lahat, lagi nilang inaano yan. Baka mamaya mapraning sila dito. Baka mamaya kung ano-anong gawin nila. Kasi ganun po ang nila Naiinis sila. Lalong-lalo na, ewan ko kung si Torre, si Marbil, o si Abalos, o si Tamba, naiinis sila, o si Marcos, na pag yung mga tao dito hindi nila maintindihan. Di ba? Na para silang, ano ba nangyayari? Bakit ganun? Bakit nagpupuri pa, nagpapasalamat pa yung mga tao? Alam mo, ganun talaga ang buhay Pagka, di ba alam naman natin yan yung pagkakarnal, alam natin yan na minsan yung mga spiritual na bagay hindi nyo maintindihan. Wag naman po kayo mapraning. Una-una, napakalabo naman. May panahon nung unang pagpunta namin dito, di ba, I think it was March nga Nagpunta kami dito, na-meet namin si Pastor Kibuloy. First and last na na-meet namin si Pastor noong time na yon. Nung nagpunta kami dito noon, alam na niya ang lulusubin ito.
pinag-usapan na namin yun. So, ibig sabihin, kung alam mo na yun, then after how many weeks pa, bago lumabas yung warrant of arrest, alam mo na. Alam mo, nag-stay ka pa dito. Alam ko na, lulusubin ako dito. So, dito na lang ako. Gawa ako ng bunker dyan. Dyan ako matulog. Alam mo na eh. Di ba? Alam niya na ang gagawin sa kanya yung rendition. Kaya nga, at that time, hinahanap, parang pinapapuntan siya ng Senado, ayaw niyang pumunta kasi baka i-rendition siya. Ng, ibigay lang siya ng Senado sa Amerika. Di ba? Yun eh. Alam na niya nun. So, magtatago pa siya dito. Common sense naman, Tore. Wala silang common sense eh. Ay, well, oo, mukha eh. Dahil nga sa sobrang obsessed nila, wala na. Yung sense nila, wala na. Hindi na nga sensible yung mga ginagawa nila dito eh. Matatawa ka na lang. Ang nakakalungkot lang, natatawa ka, pero ang nagmumukhang tanga, yung mga walang kinalamang mga pulis na nasa baba. Di ba? Yung mga pulis na ewan ko kung nakatangga o sumisipsip. Sila yung nag-uutos ng mga walang sense na utos dito sa mga pulis na nasa ground. Kaya nga, di ba, yun nga yung bali-balita namin na nagkakaroon ng konting girian yung mga pinuno ng mga kapulisan kasi nga para nagmumukha na silang tanga dito. Mukha na, hindi ho sa ano pero ganun na ho ang itsura ng mga pulis dito, mukha na po silang tanga. As in, parang, sige, anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Nandiyan na kayo. Ayan, 10 nakaalat araw, na kayo. Banat Bay, 10 araw, 24/7 operation, pero wala pa rin. And at saka, sana nga kung pinipigilan sila eh. Alam mo yun, sana kung pinipigilan kayo dito, hindi eh. Pag trip ninyong i-occupy, ino-occupy nyo na. Pati tubig, tinanggal nyo. Kanina, tinanggal, pati yung internet. Lahat na lang talaga ng trip nila gawin, ginawa na nila. Ano pang hinahanap ninyo? Ano pang gusto niyo mangyari? Wala, nagpapakita lang sila ng puwersa. Diba? Ako nakikipaglaro na nga lang ako doon sa ibang mga pulis eh. As in, binibiro-biro ko na lang. Although, ayaw lang nila ng nakakamera para wag naman daw silang pagalitan ng mga amo nila. Pero ako nakikipagkulitan na ako. Sabi ko, pahawak nga nitong mga shield ninyo. Ito yung ginagamit sa Vikings eh. Yung gumaganon-ganon na shield. Binuhat ko pa kung mabigat. Alam mo yun, parang sila hindi na rin nila alam kung anong ginagawa nila dito. Actually, At tandaan mo, may mga pamilya ito, ha? Actually, sinabi kanina ni Atty. Torion na parang sobrang stupidity yung ginagawa nila ngayon. Parang binigyan na nga sila ng graceful exit na sana, naging excuse na lang yung religious event ngayon para at least mag-disperse na sila at i-vacate na nila yung compound. Pero hindi naman daw nila ginawa. Kasi po ma'am, yan ang tinatawag na ego. Ego na ho ng mga boss nila. Hindi, alam mo yung boss nila na alam na nilang talo na sila sa laban na to. Pero hindi kami papatalo. Hindi kami, lalabang kami hanggang kaluluduluhan. Hanggang may mangyaring makakabawi kami. Kasi, yung nangyari kagabi na nakapasok si BP Sara dito at nagsalita, ay isang malaking sampal ho yun sa mga pinuno ng PNP. At kasi, tandaan ninyo, that would be a confrontation kung sakasakali. Mantakin mo, papasok, pipigilan mo. Hindi nila napigilan. So, alam mong nasagasaan yung ego nila na gano'n. Kaya ngayon, pinapakita nila yung puwersa nila. Kasi baka may pumunta, wala na hong pupunta, relax ho kayo. Kasi siguro binabantayan nila dahil nagkakasaya-saya pa kayo dito dahil nga po ay anniversary ninyo. Ang balita natin sa anniversary nyo, 1-week celebration ito, di ba? So siguro, kaya nila parang sinasabi na, hindi, pabantayan na kami. Ganun. Wala, tapos na. Nagsalta na si BP, wala na mas mataas sa kanya na pupunta dito at wala namang rally dito. Ewan ko, wala talagang yabang na lang po talaga, ego na lang po talaga. Kapartner Banat, balikan ko lang yung naging usapan kanina bago natin natawag yung report ni Miss Brenda, which is, nga pala, salamat kay Brenda sa kanyang balita. Hindi ko lang siya na-exo ng maayos. Anyway, kapartner, ano yung masasabi niyo po doon sa mga nakikibahagi sa propaganda, yung mga dating opisyal ng gobyerno na posibleng tumakbo sa halalan sa 2025, may mga nagsasabi kasi sa kanila na
spoiled brat daw, si VP Sara. Tapos may mga survey firms ngayon na pinalalabas nila na bumaba yung ratings ni VP Sara at tumaas naman ang kay Marcos Jr. Alam mo, sanay talaga sila sa propaganda. Alam nyo, nung panahon pa lang ng panahon pa lang ng kampanya, isa yan sa ginamit nila, propaganda, fake news. Sila ho talaga ang masasabi nating nagpapakalat po ng fake news. Remember, nanalo ang Marcos administration. Why? Talano Gold. Bakit nanalo ang administration? Golden Age. Naalala niyo yan? Yung 1:1 dollar na pinalalabas nila. Pag nanalo si Marcos, mababayaran ng utang. Puro fake news ang pinakalat nila nung panahon na yun. Magaling sila sa propaganda. If meron man silang kagalingan, ay yung anloko ng tao. Ano nila? Expertise niyan. O, ano expertise pa nila? Yung magpaawa si Marcos, hindi sumagot, di ba? Alam niyo naman yan eh. Kasi, nung panahon ng debate. Okay. Alam nyo, kayo lang ang nag-ghost, kayo lang ang pinayagan niya, di ba? O alam nyo yung, hindi kasi kinakawawa ako. Ganun ang style ng mga Marcos eh. So hanggang ngayon, ganyan ang ini-style nila eh. Pinalalabas talaga nila yung mga fake news na dinala pa nila yung mga media dito kuno. Tapos sasabihin, nagkakaroon dito ng kuhan, pinapasok na nga, pinayagan na ng KOJC, and yet, fake news pa rin ang pinalalabas. Magtakin mo, wala sa daming magagaling na batikang mga journalist ng mga iba't ibang istasyon, walang nag-follow up noong sinabi ni Marcos na walang sandata o walang baril ang mga pulis dito. Walang nagbalita at nagsabing meron. Mamantakin mo yun parang, SMNA lang. Talagang, yun mo makikita mo na anong tawag mo sa kanila? Bayaran talaga. Diba? Yung balita na lang na yung lumalabas, yung kumakalat, yung kay Gretchen, di ba? Ay, sorry, hindi pala Gretchen. Sino ba yun? Yung isang news journalist din sa isang istasyon? Hindi, si Hob. Ayun, si Gretchen Ho. Yun, si Gretchen Ho, di ba? Yeah. Doon, yung sinasabi niya na, wag tayo dito, alanganin tayo, may TPO na. Doon makikita mo kasi tinatanong ni iba, ano ba ang kwento noon? Kasi putol di ba? Ano ba ang kwento noon? Yun na nga difference between the mainstream media and the vloggers. Ang vloggers walang putol pag nagbalita. Di ba? Kami pag nag-live kami, live talaga. What you see, yun na nangyayari. Hindi namin kinakat, ito sasabihin mo, ito sasabihin mo, ito sasabihin mo, ito. Walang ganun. Talagang on the spot, video tayo, ito, wala natatakpan. Sila, pag medyo alanganin na, cut natin yan. Huwag natin tuloy yan, kasi sasabi tayo dyan. May ganun sila eh. Doon pala makikita mo na talagang meron silang script. Ganito ang gagawin natin, palalabasin natin, violente yung KOJC, papalabasin natin ganitong mga taga-SMNI. Ganun sila eh. Diba? Pero, sorry, pero may social media. Merong social media na nagbabalita sa inyo. Hindi lang mga banateros to pati yung mga membro ninyo, kaliwat kanan ng video na hawak. Kaya nga alam mo, ito, cellphone ang ating weapon. Wala na tayong ibang weapon kung hindi yung panalangin at ang cellphone natin. Totoo. Kaya lagi tayong handa. Pag may nakita tayo, video kagad natin. Wag kasi, alam mo, yan na nga lang. At wag ho kayong papayag at sasabihin sa inyo, bawal i-video yan. Hindi ho bawal. Bakit? Private property to. Property nyo ito. Sa inyo ho ito. So hindi kayo matakot na i-video yung mga nangyayari. Di ba? Pagaling, sindakan na lang po yan Yan ang kanina nung nagbibideo ako, ginulat ko yung mga pulis sa katedral Ang ginawa ko, talagang tinutok ko palapit na ako, pinasok, sabi ko, bibidyo ko kayo papasok ako sa loob Biglang nagtaasan yung shield. Kasi sinarado nila makikita sa live ko po yun. Para masarado nila at hindi ko masilip yung loob, di ba? Yung sinasabi nilang wala daw command post. Gusto ko kasi silipin ginulat ko. Kunwari binabati ko lang sila. Di ba? Kamusta kayo? Pakita ko lang biglang nagtaasan yung shield Ganun po sila. Yan ang sabi ko sa inyo, ito ang ating ito ang people power natin, itong cellphone. Yan ang sandata natin. Oo. At saka siguro yung mga media, yung mainstream media, may reservation sila
doon sa kanilang pagbabalita kasi nandun yung takot na baka sila yung susunod na ipapasara. Kasi nga tayong SME9 na full support sa administrasyon, ito yung sinapit natin from the Marcos government. Ako ito lang ha. Andali, ilinawin ko lang po ha. Hindi ho natin dito kalaban ang lahat ng pulis. Ulitin ko, maraming matitinong pulis tayong kababayan dyan. Maraming pulis dito ang nakikita at napapanood nila itong nangyayari sa KOJC at hindi na sila pabor sa kanilang mga kabaro o mga katropa. Kami yung matitinong pulis, lalo na yung kaibigan ko dyan sa BGC na si Major Donato, napakabuti ng tao niya yan. Mabubuti yung mga pulis na nasaan. Pero wala eh. Sinisira ng iilan, particular na si Marbil at itong si Torre at siyempre itong bagong pumapapil sa kanila na gusto atang umangat-angat ang posisyon si Colonel Patay. Mukhang gustong umangat ang posisyon itong mamang to kaya bida-bida din minsan eh. Yan o ang sumisira sa imahe ng kapulisan. Diba? Yan o ang sumisira po. So, sana ho, kayong mga pulis na matitino pa, magising-gising na po kayo. It's time for you to take a stand. And really, yung inyong trabaho na protect and serve, yun ang inyong sa taong bayan. Kapartner Banat, Yes po. if we may, maglalabas tayo ng cut videos sa naging speech ni VP Sara kagabi. I hope Sige po. you can give your input or comment on this. Okay, can we please show it? Sige po ako. This is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, di lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang delubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Your thoughts on that, kapartner Banat Bay? Alam mo, maganda yung sinabi niya na kahit papaano hindi niya alam kung papaano itong disaster na ito na mangyayari, kung papaano gagawin. Pero ma'am, alam mo, ito yung isang bagay na nagawa niyo talaga yung inyong trabaho. Yung pagpunta niyo dito, grabe ho. Nabuhayan po ang loob Yes, ng bawat correct. isang Pilipino. Not just from KOJC. Kasi ma'am, ito para ho sa kaalaman natin, tayong mga Pilipino, 6 na taon tayong naging spoiled sa presidente.
panahon ni Pangulong Duterte. Ang turing nga natin sa kanya, tatay, di ba? Tatay Digong. Kasi as if meron tayong tatay. Pag may problema tayo, susumbong natin. Yung tatay natin, ipagtatanggol tayo. Di ba? Naalala niyo yung time na yun na, o may problema sa airport, sumbong natin, si tatay. Si tatay, talagang yari kayo, di ba? Ganon, tas talagang lalaban siya. Na-miss namin yun. Ma'am, ngayon kasi wala talaga eh. Para kaming walang presidente. Asan na ba yung presidente natin? Oo. Para tayong walang umaaruga sa ating bilang mga Pilipino. At ma'am, ang hinahanap lang namin ay yung tenga, ika nga. Tenga. At kasi sa problema, hindi mo kailangan magkaroon ng solusyon agad-agad. Di ba? Alam mo, yung mga jowa ninyo lumapit sa inyo. Kasi minsan tayo, mga kalalakihan, instead na pakinggan yung jowa, tatalakan pa minsan eh. Kasi alam natin mali yung jowa, di ba? Minsan ganun eh. Hindi ko natin kailangan ng payo. Ang kailangan natin yung tengang nakikinig sa atin. At yun ang ginawa ni BP Sara Duterte. Nakinig siya. Naramdaman namin yun. Naramdaman ng mga taga-KOJC yun. At naramdaman ng taong bayan na meron na kaming ama. O ngayon, siyempre ina, dahil siya ay babae, na nakikinig sa... kasi alam nyo, marami yung mga taga-KOJC, kahit nung mga nangyari tong siege na to, nagtatanong sa amin, bakit asan yung mga ganito, mga Duterte, tinatanong nila. At pinapaliwanag naman namin na dangerous kung pupunta ka agad dito ang mga Duterte. Dahil una-una, they can, alam niyo naman, si dating Pangulong Duterte, may kinakaharap siya. Anytime, baka itong gawing dahilan para ikulong siya. Si Basti, ganun din. Iba po kasi yung Vice President. Pag ang Vice President, imposible nilang harangin yun. Yeah. Remember, mas mataas pa yun. Botong nakuha dun kesa sa Pangulo. So, yun hindi nila tatangkain na harangin. At remember, may PSG yun. Kasi ang mga Duterte, tinanggalan na nila ng security. So, wala Wala ho talaga Kaya nga alam nyo, Madam BP, malaking bagay yung pagpunta nyo dito. Yung pakikinig ninyo. Malaking bagay. At saka for your information talagang ako nga, nagulat Hindi ho siya pumunta dito, mag-speech, umuwi na. Hindi ganun. Pumunta siya, nagsumamba, nanalangin. Ang haba dun Praise and worship yun Yeah. Mas may mga nag-preach pa. May sabihin, meron mga nagbigay ng exhortation nila. So mahaba yun. Bago pa siya nakapagsalita. At pagsalita niya, hindi ho siya lumipad kagad o umalis kagad. Nagpa-picture pa ho sa mga tao. Yun pa lang, ma'am. Hindi mo kailangan ng solusyon. O ito, solusyon natin. Ito gagawin natin. Hindi. The mere fact that you're here, na-comfort nyo po ang mga Pilipino. Hindi lang ho ang mga taga-KOJC. Yeah. Thank you, Kapartner Banat. Meron pa tayong isang video, last video. Can we play this? Kung wala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulong. If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ.
And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, Yun nga po, no, kapartner Banatbay, Yes, malinaw opo. na sinabi Opo. ni VP Sara that it was an assault to the religion and sa ating pang mga kalayaan sa karapatang pantao. Your comment on that? Ang talaga maganda yung sinabi niya doon na yun ang emphasize natin, yung love. Tsaka yung hindi natin ito tutumbasan ng violence kung hindi ng peace. Yeah. Alam nyo, yan po ang pinakamatinding weapon na maipapakita ho natin sa kanila. Hindi ho lahat ng bagay na dadaan sa dahas. Kung maaalala ninyo, di ba, nung hinuli ang ating Panginoong Jesus, ano ginawa ni Pedro? Di ba, hiniwa niya yung kawal, yung tenga ng kawal. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi, wag. Pero sa totoo lang, may karapatan kasi hinuhuli na yung si Jesus, di ba? Pero wag. Ano pa, binalik ko yung tenga. Yun ho, yung alam niyo yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin eh. May mga bagay na hindi natin mauunawaan pero sumunod lang tayo. Ano po yung sinabi ng Panginoon? Mahalin ng ating mga kaaway. Sumunod lang po tayo, siya na pong bahalang gawa ng paraan. Yun lang po eh, kasi obedience lang po ang hinihingi ng Lord sa atin eh. Yung paraan kung paano niya susolusyonan ang mga pangyayari na ito, nasa Kanya na po yun. Ang ating duties ay kung hindi sumunod sa Panginoon. Yun lang po ang ating duties. Mahalin, ano man ang utos ng Panginoon, sundin natin. At sigurado naman ako, yan din ang iniwan sa inyo ni Pastor Kibuloy. Diba? Correct. To love your enemies. I know and I understand it is hard. Eh, kung sabi nga ni DBP Sara, siya nga, wala pa daw sa level na gano'n. Eh, kahit Hirap daw po sa kami. bagay na Hirap pa yun. siya. Oo. Okay. Wala naman pong tao masasabi natin, ang daling magmahal ng kaaway. Hindi, di ba? Mahirap magmahal ng kaaway. Ang sarap manakit ng kaaway. Pero kaya nga po, ito yung ng ating ito yung meron sa atin na maaari nating gamitin. Ano po yun? Yung banal na spiritong nasa atin. Because the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy. Nandun po yun eh. Huwag mo natin kakalimutan na meron po ang banal na espiritu sa atin na hayaan po natin ito. Pagka tayo ay pinalo, alam niyo, iiwas tayo. Sige, protection na natin yung ating property, protection na natin yung ating katawan. Pero manalangin po tayo sa loob natin na, Lord, give us peace, give us love. Yeah. Diba? Kasi yun hindi mo hindi mo yan maiimbento. Diba? Hindi mo yan pwede sabihin na, hindi, magmamahal lang ako. Only through the power of Christ in our hearts, magagawa natin ito. Yan ang totoo dyan. Kasi the love of God, imposible yan. Imposibleng magmahal ng kaaway kung wala si Kristo sa buhay mo. That is impossible. Yan ang lagi ho natin tatandaan. Kaya nga lagi nating ipanalangin yan, Lord, bigyan mo kami ng pagmamahal. Bigyan mo kami ng kalinga. Mahirap, hindi namin kaya ito. Tao lang kami. So, ibigay mo sa amin yung pagmamahal na yun. Maniwala ho kayo, yan ho ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung ating po itong ihingin. Yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Labanan natin ng kapayapaan. Di ba? Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Yun ang ating gamiting sandata. Okay. Partner, Banatbay, I think naubusan na tayo ng oras. But thank you for being with us, for giving meaning sa mga conversation na to, sa naging speech ni VP Sara. And talagang naging makabuluhan ang discussion with you. Before ka namin bibitawan, can you give us your parting words?
Mga kababayan, ito lang ang ating patuloy. Magandang-maganda yung sinabi ni Ma'am Hana kanina na gusto ko lang ulit-ulitin sa atin, di ba? Sabi nga, yung the light will shine brighter pagka tayo ay nasa kadiliman. Alam nyo, yan ang nangyayari ngayon. Pinahintulutan ng Panginoon ito. Tandaan natin, walang bagay na hindi dumadaan sa Panginoon. Kung maalala nyo yung kay Job, di ba? Nagpapaalam po ang demonyo sa Panginoon bago i-strike si Job. Don't ever forget that. Nagpapaalam po ang demonyo. At hinahayaan po ng Panginoon ito, hindi dahil sa adista ang Panginoon, meron po siyang tinuturo kay Job doon. Di ba? Hanggang bumalik ang lahat ng nawala kay Job, doble. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Kaya panghahawakan natin yan. Na ang lahat ng bagay, Romans 8:28, diba? In all things, God works for good. Diba? Sa lahat ng bagay, ang Panginoon ay ibabalik sa atin kung ano yung kung nawala sa atin. Basta sa lahat ng bagay, magpasalamat lang tayo palagi. Panghawakan natin ng Diyos. Huwag natin kakalimutan na habang itong mga demonyo na ito may ginagawa, ilabas lang natin yung liwanag ng KOJC. Alam niyo kung bakit? Ngayon, marami na nagtatanong, ano ba itong KOJC? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba yun? Isipin niyo to Sorry pero ito yung pinakamensahe dito Yung gospel, di ba? Maaaring hindi kumalat yan kung walang nangyaring persecution nung panahon ng mga disipulo. Remember, lahat halos ng disipulo nun, mga martyr, merong pinatay ng patiwarik, merong kung ano-anong ginawa. Because of that, kumalat ang gospel. It's always been like that in the history ng church history. Ang gospel kumakalat whenever there's a persecution. Ngayon, you're being persecuted. So somehow, people are hearing what is KOJC all about, what is the preaching of Pastor Kibuloy. So, panghawakan niyo yun. This is happening because God has a purpose for each and one of us. So, panghawakan lang po natin yun. Mabait po ang Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat kapartner Banat Bay. Ayun po mga kapartner, no, talagang totoo yung sinabi ni kapartner Banat Bay, all things work together for good. Oo nga naman, di ba? Kasi sabi nga ni Pastor before, naipangaral na yan, nasa Bible din yan. If you want to follow Jesus, you must also carry your cross. Oo. Lahat ba naman ang pinagdadaanan natin, alam natin, as long as we tread on the path of light, sa direksyon na yun, lahat ng ito ay magpapatibay sa atin. Yun po ang ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Yun nga, no, yung nakikitang kabutihan saya in the midst of this oppression, the love, lahat po itong mga kapartners, mga kababayan, ay turo po ng aming pinakamamahal na pastor. Kasi kung wala din po ang turo ni pastor sa amin, sa lahat ng mga oppression na mga ginagawa, ng mga iilan sa mga abusadong pulis po, hindi po talaga namin alam. But because of the love na tinuturo po ni pastor sa amin, na natanim po talaga sa amin, even though hindi po natin makita si pastor, saan man siya ngayon, pero yung mga preaching po ni pastor, buhay po sa isip at sa puso po namin. At saka maganda rin yung sinabi ni Banat Bay na dahil sa persecution, ito yung nagiging daan para yung iba mas lalong makilala yung KOJC. Kasi alam mo yung sa mga comments kayo ng mga netizen, parang gusto, ang sabi nila, gusto na namin nagpa-member kasi nakikita nila na despite ng mga ganitong persecution, despite ng mga struggles natin, challenges nandoon, nakikita yung tolerance, yung resilience ng mga KOJC missionaries dahil sa mga pagtuturo sa atin ni Pastor na how to overcome evil with good, ganyan. So parang nandun din yung good effect na at least parang may nangyayaring conversion din and realization na napakabuti ni Pastor kasi nagre-reflect yan sa nakikita nila ngayon sa mga missionaries. Yes, and madagdag ko lang din, no, kapartner Margo, lahat din may mga viewers din po tayo na yun, nagsisimpati din po sa atin kasi nga nakikita nila yung kabutihan ni Pastor sa atin na to the point kapartner Troy, na umiiyak din sila
Kasi believe sila how strong the kingdom nation is. And yun po yung iniwan ni Pastor po sa amin, that no matter what happens, be still and know that I am God. Yun po yung sabi sa Word of God. Tsaka naniniwala tayo mga kapartner doon sa sinasabi na thy will be done Yes. on earth as it is in heaven. Kung ano man nangyari doon sa langit, ay ganun din ang mangyayari dito sa lupa. Kumbaga, lahat ng mga pangyayaring ito, in the very end, ay magbubunga din ito ng kabutihan. Lalabas din ang totoong kabutihan at magagapi yung masama. Yes, kasi makikita natin na sa KOJC missionary since June 10 sinundan niya ng August 24 sa paglusob nila. Kahit andito po kami, malayo po kami dyan sa central headquarters. Masakit po talaga sa amin makikita, lalo na yung mga kapatiran namin, yung mga operasyon na ginagawa ng kapulisan, yung paglusob nila, yung tinatapakan na po talaga yung karapatan namin. But still, ako nga in my own opinion lang, what makes me amazed talaga na nakaka-overcome tayo Nakuha pa tayong magsaya, magpasalamat sa Ama, magpuri, and yung gratefulness and thankfulness po, mas lumalabas sa amin, yung mga pagpapasalamat namin. Kasi kahapon nga, di ba, kapartner Marco, dun sa anniversary natin, di ba, praise and worship. Marinig mo yung mga songs na maiiyak ka talaga sa pagpapasalamat sa ating makapangyarihang Ama sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Kasi alam naman po natin na lahat ito matatapos rin. Kasi nga, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, di ba, dun sa speech niya na may Diyos, nakakakita po siya sa lahat ng ginagawa. Tama ka dyan, kapartner Carla. And pansin nyo, yun nga po, kahit nga si VP Sara, na-appreciate niya yung mga, kumbaga, naituro, naipunla na mensahe ni Pastor sa atin. Oo nga, kumbaga, yung love your enemies. Amidst all that is happening sa pinaggagawa ng mga pulis sa atin dyan sa compound, I hope nakikinig kayo. Mababait po ang mga kingdom citizens. Nakita nyo naman. So please lang, yung mga pulis, alam ko mag-aalas 12 na kung nakikinig kayo. Pagising nyo sana, bago kayo matulog ngayong gabi, bago kayo matapos kayong gumising bukas, manalangin kayo, magtanong kayo sa Diyos, sa Ama at sa sarili ninyo. Father, guide us kung ano ba ang aming tamang gawin. Is this lawful? Dapat ba namin sundin ang aming mga leader sa mga pinaggagawa namin dito sa KOJC Religious Compound? Yes. At kahit na ganitong nangyayari sa atin ng mga partners, nagpapasalamat po tayo araw-araw kasi naniniwala po tayo mga kapartner na there is a purpose for everything. Ayan mga kapartner. And we are praying, and we are hoping na ma-enlighten sila despite po ng kanilang mga ginagawa ngayon na mayroon pang chance para sila ay magbago, ma-enlighten, and realize yung kanilang mga ginagawang maliit kasamaan dito sa atin. Yes. Ito nga po, yun nga po, yung KOJC, yung mga ginagawa po kasi ng mga kapulisan ngayon is, yun nga, pinoprovoke po nila yung mga KOJC missionary. Yun po yung turo ni Pastor kasi kami po, sabi ni Pastor, maging peace and loving po kami sa mga community namin. And sila, may mga sandata. Kami po, yung sandata po namin dito is prayer. Kasi sabi po ng aming pinakamamahal na Pastor that prayer is the most powerful weapon po. Tama ka dyan, kapartner Carla. And with that, nais po namin magpasalamat kay Banat Bay for opening at nasimulan niya yung topic na ito. So reminders na din sa ating mga kasamahan na mga missionaries ng KOJC, wherever you are, kayo man ay nasa compound sa Davao City, kayo man ay nasa ibang bansa, kayo man ay nandito sa Metro Manila, kung ano mang mga problema na kinakaharap natin dahil sa sitwasyon na to, just let your light shine before men. Huwag kayong mahiya na ipakita ang inyong pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating bayan, at saka sa ating mga kasama. Yeah. Yes, yun nga po. Banat Bay, do you still have anything more to say? Parting words po? Maraming salamat po. Mabuhay tayong mga Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal po. Salamat Oo, po. tama yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.
Pansamantala pong magpapaalam. Dahil po doon, pansamantala pong magpapaalam. Magbabalik po maya ang live coverage ng SMNI sa patuloy na pagkubkob sa KOJC compound sa Davao City.